Hey, what's up? Sa mapagpalang pagbati po mga boss idol, mga ka-OFW natin dyan, mga bagong bayani, kamusta po kayong lahat? Mabuhay po tayo. At itong video panonoorin natin, video to ni Idol. Ito talaga idol ko, no? Si Shobaldi. At ngayon, pinalitan niya na yung pangalan niya, no? Use React PH. So tama lang kasi lahat talaga ng mga nire-reaction niya, yung mga tungkol sa news. Pero dito siya nag-start. Itong ginagawa niya, yung mga tungkol sa mga science fiction, yung mga time travel, at ang sa nire-react niyang madalas, idol ko rin yon, si Mr. Pantas. So ngayon, parang bumalik siya dito ng konti. Siguro may nakita siyang bago ni Mr. Pantas at medyo marami na yung news niya. So bumalik muna siya rito. Gaya niya kasi naramdaman niya yung toxic sa ginagawa ng mga China sa atin. Kasi puro yun ang reaction video niya. So ako rin ganun ginawa ko pero nakaramdam kasi ako ng stress pagdating sa mga ginagawa ng mga Chino sa atin talaga. Yan sa West Philippines. Kaya medyo inib ako nung mga mga nire-react ko eh. Masaya, may konting marites. Iniiba-iba ko. Baka sakaling makapulot ng subscriber, no? So, yun lang po, palambing lang po. Sana makapag-subscribe po kayo sa akin, sa channel natin, at malaking tulong po yun, no? At saka, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe kay Idol Shobaldi sa News React PH niya. At ito, ang kanyang i-react at tayo panonoorin po natin. Ito yung NASA, natagpuan ang parallel universe. Ang katotohanan dito, alamin po natin. Alright, another interesting topic mga kapatid na gusto kong pag-usapan ulit natin. Meron ako nagawang video nito dati, no? Matagal na panahon na. Nabigyan tayo ng reaction video sa topic na parallel universe. Kumbaga merong isang universe na kapareho ng ating universe, meron din dong Earth na kapareho ng ating Earth. At kabaliktaran doon yung mga bagay na nandito. Kumbaga parang mirror. No, parang mirror 'yon mga kapatid. Ito pag-usapan natin, no, dahil ang NASA daw ay natagpuan ang parallel universe o NASA found parallel universe. The truth behind trending news headlines. Ito ay medyo matagal ng video ni Mr. Pantas, no. Pero gusto ko siyang panoorin ngayon dahil di ko pa napapanood to at gusto ko siyang bigyan ng reaction video ngayon and commentary. No, kung interested ka sa mga ganitong klaseng topic, ganitong klaseng mga temang usapan mga tol, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Totoo nga bang parallel universe? Nitong nakaraan lamang ay bali-balita sa internet na natagpuan ng NASA ang pattern o senyales ng parallel universe. Paano ito nangyari? At ano ang ebidensya ng mga dalubhasa sa pag-aaral na ito? Yan ang ating alamin. Kumbaga 'di ba? Napanood mo yung Flash, yung movie na Flash. 'Di ba meron siyang iba't ibang version sa iba't ibang universe. Ito mga boss idol, ngayon lang din natin ito panonoorin. Kasi bigla ko lang nakita. No? Bihira kasi siya magganyan ulit. Kaya parang naisipan ko lang na gawan lang ng video, yung kagaya ng ginagawa niya, no? So maganda kasi mga topic talaga nito ni Shobaldi, News React PH, naninibago ako sa pangalan niya, no? Pero talagang pinagmumulan niya kay Mr. Pantas. Napakagaling ng researchers na yan, no? So ayun lang, panoorin po natin ulit. Verse, parang gano'n, no? Kay Spider-Man, gano'n din. Si Toby at yung mga sinasabi niya yan, kasi kagaya rin ng kay Strange, parang ganun din yung mga saan siya rin nakakapunta. Pero yung kay Strange parang siya rin yun. Ito yung sinasabi niya, parang iba-ibang tao o iba-iba ka. Kagaya nung yung The One ni Jet Li. So maganda rin yung palabas na yun, medyo kontrabida pa dun si Jason Statham eh. No? So yung The One, panoorin niyo po yung napakaganda nun. Marami siyang pagkatao sa iba-ibang dimension. So, ayun, panoorin niyo po yung maganda po yun. At yung iba pang mga gumanap na Spider-Man sa iba't ibang universe din naman mga tol, no?
Sa mga hindi pa nakakaalam, ang parallel universe ay teorya ng mga dalubhasa na nagsasabing mayroong ibang dimensyon na kabaligtaran natin kung saan ang kanan ay kaliwa at ang timog ay hilaga. So parang salamin nga, di ba? Sa teoryang ito ay sinasabing may ibang bersyon na ikaw sa lugar na ito, pero ibang panahon at ibang pagkatao. Dahilan kung bakit sobrang kilala ang teoryang ito dahil hindi lang ito basta-basta haka-haka lamang. Kung hindi, mayroon itong sapat na kalkulasyon na hindi ito imposible. Pero wala pang sapat na ebidensya para patunayan kung saan ito matatagpuan. Kaya sobrang pinaglalaanan ito ng oras ng mga scientists upang mapatunayan sa mundo na hindi tayo nag-iisa. Gaya nga ng pag-aaral ng NASA kamakailan lang sa Antarctica. Sila ay nakadiskubre ng sobrang lakas na particle na tinatawag na neutrino. Ang neutrino particle ay isang uri ng elemento na walang electric charge at halos wala itong bigat. Isa ito sa pinakamaliit na quantity na nakapaligid sa atin. Tinawag din itong nature's ghost dahil gaya ng hangin ay hindi natin ito nakikita at hindi rin natin nararamdaman. Sinabing nabuo ito nung mangyari ang Big Bang at nakabuo ng dalawang universe. Una ang universe kung nasaan ka ngayon at ang isa pang dimensyon na tinatawag na mirror universe. Ang bawat universe ay pinagmumulan daw ng neutrino, kaya isa raw ito sa susi. Grabe universe, napakalawak mo, no? Doon nakalagay lahat ng mga planets natin, tapos meron pang isa. Halos wala nang hangganan yan. Saan natin matatagpuan yun, no? Kaya parang posible din. Pero patuloy po natin. Upang mahanap ang lokasyon ng parallel universe, ang isa pang pinagmumulan nito ay ang ating araw na kayang mag-produce ng higit pa sa bilyong-bilyong neutrino at pumapasok sa katawan natin araw man o gabi. Pero wala kang dapat ipag-alala dahil hindi ito delikado sa ating kalusugan. Kaya nitong bumiyahe ng tagus-tagusan sa magkabilang panig ng Earth nang hindi bumabangga sa atom o anumang bagay. Wow. Bumabiyahe ito ng simbilis ng liwanag nang hindi nahahadlangan ng anumang magnetic field. Pero bakit interesado ang mga scientists dito? Dahil nga wala pang ideya ang mga dalubhasa kung saan naroroon ang parallel universe, ay binabase nila sa neutrino ang lokasyon nito. Dahil malaki raw ang posibilidad na matuntun nila ang lokasyon ng parallel universe kung susundan nila kung saan nanggagaling o nagpupunta ang malakas na elemental particles gaya ng neutrino. Nitong taon lang ay muli silang nagsagawa ng pag-aaral sa Antarctica at sinabing na-detect nila ng 3 beses ang malakas na neutrino particles gamit ang ANITA o ang Antarctic Impulsive Transient Antenna. Ang Antarctica ang pinakamagandang lokasyon upang pag-aralan ang mga neutrino dahil ang yelo ay nagsisilbing refleksyon at may papakita nito ang tamang dami ng particles na hinahanap ng mga scientists. Ang ANITA ay pinapalipad gamit ang hot air balloon at nakatutok pa ibaba ang mga kamera nito. Sinabing 3 beses silang nakadetect ng sobrang lakas na neutrino. Ang isa rito ay sapat para sabihin galing ito sa araw at iba pang refleksyon ng yelo. Pero sobrang ikinagulat ng mga scientists ang pangalawa at ang pangatlo dahil hindi ito nanggaling sa araw. Kinumpirma naman ng mga dalubhasa na malabong machine error lamang ito. Dagdag pa nila na ang malakas na particle na ito ay dumidiretso palabas sa kalawakan pero wala silang iba pang detalye bukod dito. Paalala naman ng NASA na huwag munang maniniwala sa mga kumakalat sa internet na sinasabing nahanap na nila ang parallel universe. Pero hindi rin nila itinanggi ang kanilang natuklasan na ito marahil ang nagdudugtong sa dalawang universe. Sinabi naman, Bago natin ipagpatuloy, no, pagpalagay natin mga totoo na itong parallel universe mga tol, pagpalagay nating mga totoo nga yung mga yan, di ba? Ano kaya ang kalagayan? Imagine mo, ano kaya ang kalagayan ng ikaw, no, doon sa universe na yon? Di ba? Halimbawa, kung ikaw ay Magandang tanong yan, idol. No? matagumpay dito sa mundong to, mga tol, ano kaya ang kalagayan mo doon? Pwedeng mas matagumpay o pwedeng naghihirap? Naalala ko bigla yung pelikulang The One ni Jet Li. Diba nagpupunta siya doon sa iba? O, diba? Siya rin, yun din ang niya, no? Napanood niya siguro rin yun, no? At saka, ayun, parang reincarnation, no? Pero yun naman parang nabuhay ka uli kasi patay ka na parang. Pero ito, sa ibang dimension naman, no? Ibang parallel naman, ibang universe naman. Yung buhay mo. Yun yung sinasabi niya. Pwede din, no? Kung totoo yan, ha? Pero siguro para sa akin,
Para sa akin, sa akin lang yun, opinion na. Hindi to. Wala silang idea dyan. So, ang ginagastosan lang ng NASA yan, alam mo na yung mga scientists, saliksik sila, di ba? Pwedeng mapag-aralan din nila. Pero para sa akin, malabo yan. Iba't ibang universe, 'di ba? Tapos ang ginagawa niya, pinapatay niya yung mga kamukha niya tapos ina-absorb niya yung energy nun para siya maging pinakamalakas. Gusto niya nag-iisa lang siya. Kaya nga yung pinakahuli, dun siya sumablay eh. Yung dito na sa Earth, malakas yung taga rito mga tol eh. Pero ang dami niya na napuntahang universe tapos lahat ng kamukha niya, lahat ng katulad niya, merong kriminal, merong businessman, basta puro mga kamukha niya iba-iba mga tol. So sa Hollywood film lang natin napapanood yung mga ganon. Pero eto nga, may na-discover daw ang NASA at iniisip nila na posibleng totoo nga daw ang parallel universe. Yani, malalaman pa ba natin yun mga tol? At yun ba ay mahalaga pa para sa atin mga kapatid, no? Ng mga engineer ng Anita ay ito na siguro ang tamang oras para magkaroon ng upgrade ang sinasabing equipment upang madagdagan pa ang hawak nilang impormasyon at handa silang gumastos para dito. Ang ideyang parallel universe ay hindi na bago sa atin. Sa katunayan nga, maraming tao ang sinasabing nakatagpo sila ng mga taong galing sa parallel universe. Gaya na lang ng sikat na kwento sa Tokyo, Japan. Isang lalaki ang dumating sa Haneda Airport na nanggaling daw sa bansang Torre. Yan, maganda yan. The Man from Foreign. Ano yan? True story yan. At nabalita yan matagal na panahon na. No? So, maganda to. Patuloy po natin. Yan. Noong unay parang normal lang ang lahat na para bang first time ng lalaking ito sa Japan. Pero nang kausapin ng lalaking ito ay marunong pala itong mag-Nihongo o Japanese. Dahil pangatlong beses na raw napunta nito sa Japan. Sa unay aakalain mong lihitimo ang mga papeles ng lalaking ito dahil marami itong stamp mula sa iba't ibang bansa na nagpapatunay na hindi lang bansang Japan ang kanyang pinupuntahan. Mystery din to eh. Yung a man came from Torred, di ba? At dahil nakasaad sa kanyang papeles ay nagmula ang lalaking ito sa bansang Torred, isang lugar na hindi mo makikita sa Google Map. Nang kumprontahin nila ang lalaking ito, ay takang-taka siya kung bakit ganito ang sinasabi ng mga opisyal. Dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang nilalabag na batas at pinipilit niya na hindi iligal ang pagpunta niya rito. Dahil dito ay nagsuspetsa na ang mga opisyales at agad naman siyang dinala sa isang kwarto ng opisina upang magsagawa ng opisyal na interogasyon. Hindi naging maganda ang pag-uusap ng mga ito dahil mukha naman nagsasabi ng totoo ang lalaki. At ipinipilit niya na galing siya sa bansang Torred at hawak niya ang lahat ng ebidensya. Nagdala pa ng mapa ang mga officer upang ituro niya kung saan ito eksakto matatagpuan at itinuro naman niya ang isang lugar na tinatawag na Andorra. At gulat na gulat siya bakit Andorra ang nakasulat sa mapa, hindi ang sinasabi niyang bansa na Torred. Ikinagulat din naman ng mga opisyal. Yun nga kasi nasa ibang dimension siya nang galing, no? Parang napadpad siya, no? Parang tayong traveler din, no? Ang reaksyon ng lalaking ito. Pero hindi pa rin sila naniniwala at dinala siya sa pinakamalapit na hotel upang i-hold ang kanyang biyahe at ipagpatuloy ang investigasyon. Kinulong muna siya sa isang kwarto na may bantay na 2 gwardya habang hawak naman ng otoridad ang kanyang mga papeles at mga gamit. Pero nang balikan nila ang lalaki ay bigla na lang ito naglaho na parang bula. Minsan nangyayari mga glitch in the matrix no? Parang yung napanood ko nung isang araw sa sa Facebook mga tol. Nabibidyohan nila yung ibon, parang nag-pause. Parang nag-pause sa para sa himpapawid, parang nag-pause yung ibon. Ewan ko kung may nakapanood na sa inyo nun mga tol. At hindi ko na nalaman kung anong paliwanag dun eh. Baka merong nakakaalam sa inyo kung anong paliwanag dun sa ibon na yon na parang biglang nag-pause sa himpapawid eh. Mga tol kala mo na-stuck siyang ganun, naka-pause na talaga, hindi gumagalaw mga tol. Hindi ko naman alam kung siya ba'y sumabit sa tali. Pero kung may tali man yun, dapat gumagalaw-galaw pa rin yun. Pero talagang nakahinto siya mga tol Kaya parang glitch in the matrix nga nangyari Agad nilang ginalugad ang kwarto pero wala kahit anong bakas ng pagtakas dahil saradong-sarado ito. Walang basag na bintana o kahit anong indikasyon ng pagtakas. Ang tanging paraan lang para makalabas ang lalaking ito ay dumaan sa harap kung saan naroroon ang mga bantay. Hindi lang siya ang nawala, pati Ganyan yung dati kong napapanood naman, yung The Voyager. Bata pa ako noon, siguro,
Magandang movie rin yun. Parang series yun. Hindi siya movie pala, series, no? Talagang san-san siya nakakapuntang lugar, no? May mga future, may mga past future. Talagang ano, no? Back to the future, parang ganun. Doon, bago nga nagkaroon ng Back to the Future, yun muna nilabas yung ano, yun nga, yung sinasabi ko, The Voyager. Maganda yun, pero parang hindi ko na siya ma-search eh. Na rin ang kanyang mga gamit ay bigla ring Yan, parang ganyan din nangyayari. Yung kinikwento natin ngayon dito. naglaho. Pero ang mga taong nakasaksi nito ay nakabuo ng kani-kanyang opinyon na ang lalaking ito ay nanggaling daw di umano sa parallel universe at naligaw lang sa ating dimensyon. Buti Sinabi pa nakabalik ng ilan na ang lalaking ito ay time traveler at naligaw sa maling panahon. Matindi no, nakakabalik no. Imagine mo ikaw bigla, nagalalakad ka sa kalsada, biglang nagbago yung paligid mo, o kaya yung pa rin yung itsura ng paligid mo pero parang naging mirror na siya. Alam mo yun, yung kaliwa napunta sa kanan, yung kanan napunta sa kaliwa, mga Tapos nakikita mo, hindi ka makalabas, no? Gumagano ka, parang nasa loob ka ng mirror. Pero yun, maganda rin yun, no? Kung siguro sa panaginip, pwede mangyari yun, no? At mas maganda rin ma-experience yun kahit sa panaginip lang. Kasi kung sa totoong buhay, medyo mahirap yun. Pero okay din, no? Kaso yun na, buhay mo. Time traveler ka na, no? Okay din siguro ma-experience yun, no? Haba ng buhay mo. tol. Naka nang problemado ka no kung paano ka makakabalik, no? O maari din namang kwentong bayan lang ito na naikwento at naisalin sa maraming bersyon. Pwede rin, pwede. Gayunpaman, hindi dapat basta-basta binabaliwala ang kwentong ito. Yeah, maganda yan eh. Sinerch ko rin yan, The Man from Torred. Maganda rin siguro panoorin yan. Kaso parang hirap ihanapin. Nagsisearch na ako yan ng mga nakaraan. Wala eh. Dahil sinasabing Yung buong full movie maraming nakasaksi sa mga nangyari. At isa pa, sa sobrang kasikatan ng istoryang ito, ay ginawa itong libro na tinawag mismong The Man from Torred, na original na sinulat ni Brian Alaspa, na ginawa ring movie na kaparehas din ng title at naipalabas noong 2015. Hindi ito ang unang insidente ng pangyayaring ito. Kailan lang pala yun? 2015, no? Hanapin ko nga ulit yan. Ganda yan, sigurado. Panoorin ko nga yan. Hanapin ko nga yan. Ito mo, pati siya ganun eh. Maganda talaga yun siguro. Search ko nga mamaya. Ang pelikula lang yan, The Man from Torred. Sa kwentong ito, ang lalaking nahuli sa Germany na parang mga istorya ng mga Back to the Future yan. Tsaka yung sinasabi ko nga na ano, di ba? Yung kanina, The Voyager. Sabing galing daw siya sa bansang Laxaria. Nakapagsalita ito ng kaunting German at sinabi niyang napadpad daw siya doon dahil hinahanap niya ang kanyang kapatid. Pero hindi niya kayang ituro sa mapa kung saang lugar siya nanggaling. Isa ring lalaki sa Paris ang nahuling nagnanakaw ng tinapay. Ngunit nang tanungin ito ay hindi malaman ang kanyang lengguwahe. Pero sa patuloy na investigasyon ay sinabi niyang galing daw siya sa bansang Lisbia. Sinabi ng ilan na haka-haka lang ng lalaking ito ang salita niya, pero ng pag-aralan ng pattern ng kanyang sinasabi ay nakumpirmang hindi ito basta nagsasalita ng kung ano-ano. Napansin din na kakaiba ang kanyang pananamit na para bang mula sa ibang panahon. Ang mga ito ay hindi pa kayang ipaliwanag ng siyensya. Kaya naman, maraming eksperto ang naiintriga sa ideyang ito. Ano sa palagay mo? Totoo ba ang mga pangyayaring ito? Ano sa palagay nyo, no? O pinaglalaroan lang ang isipan ng maraming taong nakasaksi nito? Sa ating pagtatapos, ay kasalukuyang pinag-aaralan pang maigi ang pagkakaroon ng parallel universe. Sa ngayon ay hindi pa alam kung nasaan ito, pero maraming scientist ang naniniwalang darating ang araw na mahanap natin ito. Alam nyo mga tol, ako lang kasi etong mga science research na to, kailangan niya ng kailangan ng pondo niyan. Diba? Kailangan ng sponsor o magpopondo sa kanilang mga ginagawa. Siguro yung mga kwentong nakita natin, Man from Torred, tapos yung sa Paris at saka sa iba pang mga bansa, hindi mo masasabing totoo, pwedeng gawa-gawa lang din yun. Kasi makikita mo yung ng mga tao dun eh. Yung curiosity ng mga tao, di ba? So pag curiosity ng mga tao, magiging mabenta ang pelikula, magiging mabenta ang libro, 'di ba? At dahil nga may perang pumapasok, syempre may mga investor na magbibigay ng pondo
para sa mga ganitong mga bagay, 'di ba? Walang pinagkaiba 'yan pagdating sa mga alien, 'di ba? Ang dami ding mga taong nahuhumaling sa mga ganito, kaya pinopondohan niya ng mga negosyante, ng mga investor kasi may babalik na kita sa kanila niyan, mga tol, Anyway, ikaw bilang isang tao, ikaw ba naniniwala sa parallel universe, mga tol? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba, pwede kang magbigay ng iyong Okay, alright. Hanggang dito na lang po muna tayo, mga boss idol, mga OFW dyan, no? So, kung ako tatanungin, parang siguro hindi ako naniniwala, no? Gaya nga ng sinabi ni Idol Shobaldi, na haka-haka o kaya ginagawa yan para sa paggawa ng magkaroon ng curiosity yung tao at magkaroon sila ng amaze at interest sa pagka nagawa sila ng movie. So, doon po to kasi nga merong parang business yan, yung mga investor. Pero para sa akin, hindi talaga totoo yan. Ginagawa-gawa lang yan, no? Pero talaga ma-amaze ka rin yung maraming ganyang istorya, no? At yung mga nagse-search na ganyan, nagpapalabas ng ganyan. Isa yan, si Mr. Pantas, napakagaling yan. At marami pa, no? Na mga researcher na dito mismo sa atin, sa Pilipinas. No? Mga na rin yan, pinagsasubscribe ko na rin ng mga yan kasi marami po kayong matututunan. Kaya po sana dito sa ating channel, huwag nyo lang din po kalimutan na palambing lang din po pa-subscribes para naman na sa ganun, kahit papano, magaya po natin to si Idol Showman. Idol, maraming salamat sa iyo, no? Isa ka sa dahilan talaga kung bakit nakagawa ko ng YouTube channel, no? So, ayun lang at maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss idol at mga ka-OFW natin dyan, no? Hanggang sa muli po, no? Ito po si Theo Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Peace lang po, no? At maraming salamat po. God bless you po sa inyong lahat.